Magandang araw mga kababayan. Confirm, tuta nga ni Martin Romualdez itong si Tito Soto. Confirm, tuta Soto, Martin Romualdez at itong si Ping Lacson ay kailangan pang mag-usap bago po ganapin ang Blue Ribbon hearing. Abay, irrelevant naman ata mga kababayan natin na kailangan pa nila magipag-usap kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po ang siyang tinuturong mastermind sa pagnanakaw sa flood control. Bakit kailangan pa po nila na makipag-usap kay Martin Romualdez? Lumalabas na ginagawa po ni Tuta Soto na itbulaga itong Senado dahil kailangan niya pa na maghanap ng producer at director bago ganapin ang Blue Ribbon hearing, mga kababayan. Kung bago lang po kayo sa channel natin, paki-like naman at paki-subscribe dito po sa ating Bugtaw, Pilipinas. At kaugnay dyan sa aking sinasabi, baka sabihin nyo gumagawa lang ako ng kwento. No? Baka sinasabi nyo, ay sinisiraan mo lang si Soto. Ito, pakinggan nyo na kailangan niya daw po makipag-meeting muna kay Martin Romualdez bago ganapin ang Blue Ribbon hearing. So, kapag pa-set up lang ako ng meeting, it might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kaya lang biglang magkakaopen ng schedule natin. Sino nag-sit nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo o kayo po? Hindi, si Senator Lacson. Si Lacson po ang nag-sit ng meeting with Martin Romualdez. Iputsang gala mga kababayan po natin. Diba? Kaya ganoon na lang sila kadesperado na atakihin, sirain po itong Senator Marcolita. At syempre, dahil siya po ang naglabas kay Master Sergeant Gutesa at sa tulong po nitong dating congressman na si Mike Defensor. Kaya ito ngayon ang kanilang tinatarget. At alam nyo ba, may hinaharap na po ngayon na reklamo itong si Sergeant Gutesa sa Manila RTC dahil daw po sa fake na perma ng kanyang notaryo. Alam nyo, sabi nga natin, no, yung notaryo na yun, kasalanan niya ba kung hindi naman pala yung nakapangalang abogado yung nagperma? Diba? Makabayan po natin. So, obvious na obvious kung bakit gano'n na lang sila kadesperado na atakihin po itong si Master Sergeant Gutesa at panay po nila sinisira sa midstream media, panay po nila ginagamitan ng mga PR firm dahil gusto nilang palabasin na malinis ang kanilang producer. Producer, director. Showbiz yan bulaga, buong bansa, puro pagnanakaw. Kaya pinaalala niya sa akin. Meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-usap. Matandang walang bayag si Soto. Tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, inabuti namin na siguro mag-usap kami ni former speaker. Wala po siyang initial na kasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nagkakausap. So, except this communication that we might have to meet very soon. SP, yung main purpose of the meeting is to talk about yung flood control probe. To talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin. Diba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong maibita sila. So, yun ang initiative doon. So, paano yung kailangan mag-meeting? Bakit kailangan po sabi? Kasi siyempre, makapag-isipan pa kayo lalo na kung cover up. Para maimbita. Para mag-inform ng invitation. Doon po siya. Diba? Sabi na medyo, baka pag-isipan kayo, kinu-cover up yung. Yun na nga yung ginagawa po nila. Ma'am, sir, cover up na po yung ginagawa nila. Pagtakpan talaga nila yung ginagawa ni Martin Romualdez. Involvement. Alam mo yung sinasabi na VIP witness nitong si Ping Lacson, duda po ako dyan. Ito ay para sabihin na walang kinalaman si Martin Romualdez. Yun po yung pagbasa ko. So sabi ko nga, minsan sa aking mga komento at opinion, pwedeng tama, pwedeng mali. Sariling komento at opinion ko po yun, pananaw ko po yun. Pero tingnan natin. Tingnan natin pagdating ng pagdinig na ito. Kasi kaduda-duda Bakit ka makikipag-usap sa tinuturong mastermind? Kayo yung nag-iimbestiga. Yung nag-iimbestiga, makipag-meeting sa mastermind, tapos gagawa sila ng isang live stream na investigation. Ano tawag mo dyan? Hindi ba cover up yan? Hindi ba scripted yan? Hindi ba kailangan nila ng producer at director sa isang pagdinig na ito?
Kaya duda ako nung pagsara eh. No? Yung pag-suspended. And then babalik. Di ba mga kababayan natin? And then tuwing mini-mention yung pangalan ni Martin Romualdez and Saldico, lagi nilang tinitwist ang isyo. Kasabwat ang sila Risa Ontiveros, kasama sila Ben Tolpo. Iniba nila yung tanong. And kapag tinututukan ni Joel Villanueva, kapag tinututukan ni Jingo Estrada, ayaw nilang payagan. Lalo na Senator Marcolita, mga kababayan po natin. Formally invite sa meeting. Siguro, yan, most probably. Pero wala pa naman eh. Wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative na makausap siya para maimbitahan. Pero yung invitation, Wala pang. pero yung invitation letter, idinaan ho kay Speaker Lee para kay Martin Romualdez. Wala pa. Wala pa rin po. Alam mo yung speaker din na yan, mga kababayan po natin. Ito pakita natin. Sa usaping flood control pala, di ba matindi ngayon, nasa Davao sila ngayon nag-iimbestiga. Sa usaping flood control, di ba si Bojedi taga Isabela. Sa usaping flood control, alam mo, yung Isabela hindi pa nila ginagalaw ngayon. Yung Ilocos hindi pa nila ginagalaw. Pero yung Isabela, yung Ilocos, kasama po yan sa top 20 na pinakamalaking budget or binadgetan ng mga malalaki sa flood control. Kasama yung Cavite, diba? Revilla. And of course, nandyan po yung mga Remulla. Huli lang po yan si Kiko Barsaga. Yan tahimik sila dito. More on focus sila sa Bulacan. Pero yung Cebu, Isabela, Tarlac, Camarines Sur, Albay. So, Pampanga, wala pa rin. Leyte, Pangasinan, grabe. Iilan pa lang talaga yung kanilang iniimbestigahan. At titingnan nyo po, mga kababayan natin. Tingnan nyo sa listahan natin. Kasama ba yung Davao dyan? Wala po. Pero bakit nasa Davao sila ngayon? At yung dating sinusuka na ang ICI na si Mayor Magalong, nandun ngayon. Putyang ina. Anong credibility yung aasahan natin sa nag-iimbestiga ngayon? Drama, propaganda. Mahilig sila sa props. Parang school presentation. No? Parang, di ba? Obvious na obvious po yung kanilang galaw ngayon. And of course, kailangan ng Cebu yung tulong, kailangan ng Negros yung tulong. Bakit nandun sila sa Davao? Davao City kasi iba po yung Davao del Norte, Davao del Sur. Iba po 'yon Baka mapaisip kayo, kasama yung Davao del Sur. Iba po yung Davao City sa Davao del Sur. Ngayon nasa Davao City po sila. So yung sakop ng Davao City, which is yung target nila is actually ay si Congressman Pulong Duterte. Yan po yung kanilang main target, kaya nandun po sila. And yung pakikipag-meeting kay Martin Romualdez, confirm na ito. Cover up, scripted. Ano pang aasahan natin? Kaya ang tao ngayon wala nang gana talaga na manonood po sa Blue Ribbon hearing. Dahil alam natin na puro cover up yung nangyari. Kahit yung ICI, walang tiwalang tao Puro ano pa lang yan, puro sketching usapan. Wala pang formal. Wala pang letter, meron lang kami mga common friends na nababanggit na baka dapat mag-usap para malaman kung mag-iimbita kami, kung may-imbitahin through speaker or diretso kay Congressman Martin. Pero sure na po ba yung November 14? Nabakante na po ba yung 14 for the CRC hearing? We'll verify. We'll verify soon, I'm sure. I'll be talking to Senator Lacson maybe later or tomorrow. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso. Ayan po mga kabayan po natin, another script, another propaganda, another diversionary tactics ang gagawin po nila sa pagdinig na ito, mga kabayan po natin. Again, ulitin ko po, ano pang credibility nila na yung tinuturong mastermind sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, pinakahari ng hari ng mga buaya. At syempre may handler yung buaya, taga Malacanang, no? Tapos iimbitahan mo. Pero bago mo imbitahan, makipag-meeting mo na kayo. Ano yan? Napakalaking panggagago, mga kababayan. Kung kayo po umabot sa video ito, huwag kalimutan i-like and subscribe naman. Maraming salamat po. Bugtao, Pilipinas.